Hello everyone, good morning and welcome back sa ating channel. And sobrang na-miss ko kayo guys. It's been a long time since nakapag-entry ulit tayo. So maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta at pagnunood sa aking channel dahil 100,000 subscribers and counting na po tayo. So kung hindi dahil sa inyo, wala din tong channel ko. Kaya thank you so much guys. And sa aking mga bagong subscribers, welcome. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button and click that notification bell kung gusto niyong laging updated. Well, anyway, kung naniniwala kayo sa mga pamahiin sa mga itong usapin, tara, samahan niyo ako. Marami tayong mga pamahiin, marami tayong mga paniniwala na ating sinusunod, and hindi natin alam, 'di ba, kung saan ba ito nanggaling or bakit, anong basehan ng ating mga nakakatanda kung saan nila nakuha to, kung bakit hanggang ngayon sinusunod pa rin natin ito. Pero subok na ito ng iilan guys, siguro dahil nangyari na sa kanila to, na sinuway na nila siguro yung pamahiin na to na wag mong gawin, tapos ginawa nila, and then may ganun nangyari. So, especially ako guys, meron ako naranasan na ganito, yung katulong namin dati kasi namatayan siya, and then umuwi muna siya sa kanila, and then pagbalik niya, ang kati-kati ng ulo niya kasi 'di ba sabi nga sa pamahiin guys na bawal kang magsuklay daw sa burol kasi ang ibig sabihin dadami daw ang iyong koto. So syempre hindi siya naniniwala, and then nung bumalik na siya kasi tapos na yung libing, so nung bumalik siya, ang kati-kati ng ulo niya guys. So sobrang ito, hindi ko talaga to basta may masabi lang, and nung nakita ko talaga siya mismo sa dalawang mata ko na kumuha siya ng telang puti, and then nagsuyod siya guys. And then, oh my God, sobrang ang dami talagang kuto guys, na so, sobrang hindi na siya yung typical na maraming kuto, as in sobra talaga na parang sinumpa na yung buhok niya. Sobrang ang dami talaga, punong-puno, na hindi mo alam na saan niya nakuha yun. Kasi nakikita natin sa mga bata, mahiling maglaro sa labas. Pero yun kasi sa kanya, talagang ang tagasuyod niya, ang daming nalalag, parang mapupuno na talagang, uy. Anyway guys, let's get back to our topic. So, pamahiing alkansya, pamahiin na ito na sinasabi na kapag ikaw daw ay nag-ipon or mag-ipon sa alkansya, sinasabing may kamalasan daw itong hatid. Kasi nga, ang ibig sabihin nito, kung hindi niyo napapansin guys, actually meron akong friend guys na ayaw niya nang mag-ipon sa alkansya kasi every time daw na nag-iipon siya, parang in the following days, nagkakaroon siya ng problema sa pera. Every time daw, ilang beses niya na yung na-try, pero yun daw yung nangyayari, kaya ngayon, hindi niya na ginagawa to. Every time na may pinaglalaanan siya, talagang may nangyayari na ganun, magkakaproblema siya sa pera or nawawalan siya ng trabaho. So, hindi niya alam kung ito ba ay nagkataon lang, kahit ilang beses niya nang ginawa yun, although maganda naman talaga ang mag-impok, pero yun nga yung nangyayari. So, eto nga guys, ayon sa mga pamahiin kung bakit malas ang ganitong pag-iipon sa alkansya daw, na kapag nag-iipon ka raw sa alkansya, na para bang may pinag-iipunan kang paggagastahan mo, kaya in the following days, kaya ganun na parang ganito ang nangyayari, na nag-iipon ka nga kasi nga may gastos na darating. And sinasabi din guys na kasi nga 'di ba yung alkansya may maliit na butas, so pag sinisiksik mo yung pera, masyado siyang masikip, so ibig daw sabihin nasisikipan daw yung swerte sa pagpasok doon sa alkansya, and much better daw na ilagay na lang daw natin sa mga arenola doon, at least nakakapasok ng maluwag yung pera. At syempre kung sa alkansya kasi 'di ba pag may magnanakaw daw papasok sa inyong bahay, syempre madaling makuha yung alkansya kasi nga yung thinking ng tao pera talaga yung nandun, which is kung sa arenola naman daw is hindi naman iisipin na may pera doon, parang yaksit, 'di ba, may mga ihig, kaya hindi daw yung mapapakialaman. Kaya yun yung sinasabi sa pamahiin guys, na kaya ganun kasi nga ang butas sa alkansya is masikip, nasisikipan ang swerte, which is sa arenola is din dun at least maluwag. Anyway guys, nasa inyo din naman yan kung maniniwala kayo or hindi, kasi nasa tao din naman yan. Yung iba lang is dahil subok na nila na kapag may pinag-iipunan sila sa alkansya, talagang may gastos na paparating or nawawalan sila ng pera. Pero ang mga tao naman ay may kanya-kanyang paniniwala, 'di ba? So nasa inyo na kung inyong papansinin or iisnabi ng video na to. Guys, kung meron din kayong mga na-experience na ganito, na nag-ipon kayo sa alkansya nyo, and following days meron kayong mga ganitong naranasan, so share nyo lang sa comment section guys. So yun lamang po guys, at sana'y na-enjoy nyo ang video na to. And anyway, bago tayo magpaalam, shoutout na muna tayo guys
guys. Shoutout kay Mylene Sales and kay Dalma Alaba na lagi silang nagko-comment sa aking mga video. So, thank you sa inyo sis. And also kay Leo Estueta, kay Eddie Boy Rihanna, kay Elsa Chavez, kay Neil Quartz, kay Sam.Vlog, kay Chanel Bian, Cherry Deyuha, and Hey Ice channel guys, subscribe na rin kayo sa kanya. It's my kafated. So visit nyo yung channel niya, and kay H. James TV. Hello din sa aking sister na si Iris Palencia na nandito sa UAE sa Abu Dhabi, and kay sa Cavilao family, kay Rekla family, and kay Aceveros family. So shoutout sa inyong lahat guys, at sa mga hindi ko na shoutout, mag-comment lamang kayo sa baba. Anyway guys, bago tayo magpaalam, maraming salamat ulit sa inyo sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel. Guys, basta't lagi nating tatandaan na lagi kong sinasabi to sa aking mga video na tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng makakamit din natin ang tagumpay. Bye! Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaksyon, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!